serving the Republic of the Philippines for more than 75 years. Ito po ang Presidential Broadcast Service. Ang Pilipinas ngayon! Narito na ang pinakamainit na mga balita na nakalap sa bawat sulok ng bansa. Ihahatid sa bawat Pilipino saan man kayo sa mundo. Ang Pilipinas ngayon! Pakinggan ang bawat kaganapan sa bawat lalawigan. Ito ang Pilipinas ngayon! Magandang araw sa ating mga tagapakinig. Welcome po muli sa ating programang Ang Pilipinas Ngayon. Napapakinggan po ninyo saan man bahagi ng mundo sa pamamagitan ng ating himpilang radyo Pilipinas World Service ng Presidential Broadcast Service. Napapakinggan po tayo sa mga sumusunod na shortwave frequency sa 9.960 MHz, 12.120 MHz, 15.190 MHz sa ating pbsradio.ph website at sa ating official Facebook page, Radyo Pilipinas World Service. Ito po si Bea Gaza, samahan po ninyo ako sa kabuuan ng ating programa ngayong araw. Kapapalooban pa rin po ng mga mahahalagang balita mula dito sa ating bansa kasama na ang mga segmentong showbiz, business, sports at ang mga ulat mula sa iba't ibang rehiyon ng Pilipinas. Antabayanan po at sa inyo na sa ilang sandali ang kabuuan ng ating programang Ang Pilipinas Ngayon. Mga kaganapan sa Kamaynilaan at mga kalapit na lalawigan dito sa Ang Pilipinas Ngayon! Sa ating mga balita, isang business tycoon hinikayat ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. na maglagak ng negosyo sa Bangsamoro Autonomous Region in Muslim Mindanao o BARM. Magbabalita si Alvin Baltazar. Hinikayat ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. ang business tycoon na si Ramon S. Ang na paglagakan ng negosyo ang Bangsamoro Autonomous Region in Muslim Mindanao o BARM. Ginawa ng Pangulo ang panawagan matapos na mabanggit ni Ginoong ang plano nitong paglalagak ng puhunan sa gawin ng Maguindanao. Sabi ng Chief Executive, baka naman maaari ding maikonsider ang paglagakan ng negosyo ang area ng BARM para mabigyan ng hanap buhay ang mga taga roon at maging matatag din ang food security bukod pa sa ito'y tulong na din sa kanilang pamahalaan. Makakatulong din sa rehiyon dagdag ng Pangulo na makamit ng BARM ang kanilang economic stability. Nagpasalamat din naman ang Pangulo kay Ang dahil sa ibinibigay nitong commitment sa pamahalaan upang palawakin pa ang kanilang operasyon at tugon na din niya ito sa panawagan ng gobyerno na buhusan ng investment ang sektor ng agrikultura. Pakinggan natin si Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. Palagay ko magandang maglagay ka, kung hindi Maguindanao, pero BARM province. Para matulungan natin yung BARM government, para merong hanap buhay doon, para meron silang food supply doon. Mula sa Palasyo ng Malacanang, Alvin Baltazar, Radyo Pilipinas. Pasada ng mga balita mula sa Pilipinas para sa mga Pilipino saan man sa mundo. Ang Pilipinas ngayon! Tiniyak ng Department of Migrant Workers o DMW at Overseas Workers Welfare Administration o OWA na tutulungan ang mga overseas Filipino worker na stranded at hindi makapunta ng Israel. Ito ay dahil sa nagpapatuloy na gyera sa naturang bansa kasunod ng pag-atake ng militanteng grupong Hamas. Sa isang pulong balitaan, sinabi ni DMW Officer in Charge Undersecretary Hans Kakdak na mayroong mga OFW ang na-stranded sa Middle East na patungo sana ng Israel. Kaugnay nito, tiniyak ni Kakdak na mabibigyan ng tulong ang mga ito gaya ng financial assistance, livelihood assistance, psychosocial assistance at employment assistance, gayon din ang pagsiguro na nasa maayos na kalagayan ng mga anak at pamilya ng mga ito. Kabilang din sa mga makatatanggap ng tulong ang mga Pilipino na pupuntang Israel upang magtrabaho at mayroong overseas employment certificate at aprobadong visa pero hindi makaalis. Sa ngayon, nakikipag-ugnayan na ang DMW sa counterpart nito sa Israel na Population, Immigration and Border Authority o PIBA at hinihintay ang go signal kung maaari na muling magpadala ng mga OFW.
Kumpleto, detalyadong balitaan, di papahuli sa mahahalagang kaganapan. Kamustahin ang inang bayan, ang Pilipinas ngayon. Pamilya ng isa sa dalawang Pilipinong nasawi kasunod ng nagpapatuloy na gulo sa Israel, nakausap na ng Department of Migrant Workers o DMW. Balita mula kay J. Mark Dagala. Personal lang na ipaabot ng Department of Migrant Workers o DMW ang pakikiramay sa pamilya sa isa sa dalawang Pilipinong nasawi sa nagpapatuloy na gulo sa Israel. Mismong si DMW Officer in Charge Undersecretary Hans Leo Kakdak ang humarap sa mga ito at tiniyak ang tulong na ihahatid ng pamahalaan para sa kanila. Samantala sinabi ni Kakdak na mananatili muna sa dalawa ang kanilang itatalang nasawi habang patuloy pang inaalam ang pagkakakilala ng isa pa. Una kasi sinabi ni Department of Foreign Affairs o DFA Office for Migration Affairs Undersecretary Eduardo De Vega na may isa pang posibleng nasawi sa pag-atake ng rebelding Hamas sa Israel. I'll just stick with the two that we have so far. It's hard to talk about yung part na hindi confirmed the nationality, di ba? It's hard. It might just cause worry with the families here left behind. No? Additional worry. Ang tinig ni DMW OIC Hans Leo Kakdak. J. Mark Tagala, Radyo Pilipinas. Pasada ng mga balita mula sa Pilipinas para sa mga Pilipino saan man sa mundo. Ang Pilipinas ngayon. Patuloy na tumatanggap ng mga request ng Department of Migrant Workers o DMW mula sa mga Pilipino sa Israel na nagnanais ng umuwi sa bansa. Ito ang inihayag ni DMW Officer in Charge Undersecretary Hans Leo Kakdak sa ipinatawag na pulong balitaan nitong Huwebes. Anya nakatuon ang kanilang repatriation effort sa Israel kung saan naroon ang humigit kumulang 30,000 overseas Filipino workers o OFW. Gayunman nilinaw ni Kakdak na ang Department of Foreign Affairs o DFA ang siyang may poder sa repatriation ng mga Pilipino sa Gaza Strip dahil karamihan ng mga naroon ay hindi OFW. Kasunod nito, kanilang iuulat kay Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. ang mga pinakahuling sitwasyon hinggil sa kalagayan ng mga OFW lalo na sa nasugatan at patuloy pa ring pinaghahanap. Una nang nakausap ni Pangulong Marcos Jr. ang pamilya ng dalawang Pilipinong kumpirmadong nasawi dahil sa nagpapatuloy na sigalot sa Israel, gayon din sa Gaza Strip. Pasada ng mga balita mula sa Pilipinas para sa mga Pilipino saan man sa mundo. Ang Pilipinas ngayon. Land Bank of the Philippines humingi ng regulatory relief bilang funder ng Maharlika Investment Fund. Si Melanie Valdos Reyes sa report. Humingi ng regulatory relief ang Land Bank of the Philippines at Development Bank of the Philippines bilang seeder o funder ng Maharlika Investment Fund. Hiling ng LBP at DBP na hindi sumunod sa capital ceiling na ipinapataw ng BSP sa mga tuntunin ng bank investment na maaaring makaapekto sa kanilang kapital. Ayon kay BSP Governor Eli Remolona Jr., kahit na nag-inject ng pinagsamang 75 billion pesos na MIF, sumusunod pa rin ang dalawang bangko sa kinakailangang kapital. Paliwanag ng BSP Chief, maaaring pagbigyan ito temporarily ng monetary fund pero sa pinagkasundoang panahon lamang. Ang forbearance ay ipinagkakaloob ng BSP sa mga bangko para mabayaran ang mga loans o concession sa mga borrowers. Ayon kay Remolona, dahil sa initial capital na ipinondo ng Land Bank at DBP sa MIF, mababawasan ang kanilang equity na posibleng maglagay sa kanila bilang non-compliant sa capital requirement. Melanie Valdos Reyes para sa Radyo Pilipinas. Kumpleto, detalyadong balitaan, di papahuli sa mahahalagang kaganapan. Kamustahin ang inang bayan, ang Pilipinas ngayon. PhilHealth aminado na hindi na mababawi ang datos ng personnel na nakuha ng mga hacker nang pasukin ang kanilang database. Si Raquel Bayan sa balita.
Aminado ang PhilHealth na hindi na mababawi pa ang mga impormasyon o datos ng personal ng tanggapan na nakuha ng mga hacker ng pasukin ng kanilang database. Sa Bagong Pilipinas ngayon, sinabi ni PhilHealth Acting Vice President for Corporate Affairs Ray Balenya na ang tanging magagawa na lamang ng tanggapan ay palakasin ang kanilang computer system at siguruhin na hindi na mauulit ang insidente ng hacking. Ayon sa opisyal, na-award na nila sa bagong provider ng kontrata para sa antivirus software bukod sa isang buwang renewal ng lisensya. Kaugnay nito, magtatatagaan niya sila ng Cybersecurity Task Force. Ito ang team na tututok sa pagbabantay sa kanilang cybersecurity. Patuloy niya sila nakikipagtulungan sa mga otoridad para sa pagpapatuloy ng investigasyon sa naganap na hacking sa kanilang sistema. Ang nagsasagawa po talaga ng investigation na yan ay ang DICT, yung National Privacy Commission, NBI at Philippine National Police. At batay na rin sa mga pahayag sa mga nauna, na-establish po na ito po isang international na syndicate at sabi nga ay kung locally based ito ay sigurado natunto na ito at nasakote na ng mga otoridad. So ibig sabihin ay malawak yung operations ng nasabi pong grupo. Mula sa Malacanang, ito si Racal Bayan para sa Radyo Pilipinas. Kumpleto, detalyadong balitaan, di papahuli sa mahahalagang kaganapan. Kamustahin ang inang bayan, ang Pilipinas ngayon. Sa kaugnay na balita, data breach sa Philippine Statistics Authority o PSA hindi isang ransomware attack ayon sa Department of Information and Communications Technology o DICT. May report si Mary Ann Bastasa. Kinumpirma ng Department of Information and Communications Technology o DICT na hindi na biktima ng isang ransomware attack ang Philippine Statistics Authority o PSA sa nangyaring data breach sa sistema nito. Sa isang pahayag, sinabi ng DICT na mahigpit na itong nakatutok sa nangyaring data leak kung saan naapektuhan ang community-based monitoring system ng PSA. Kasama sa iniimbestigahan na nito ang logs mula sa PSA upang malaman ang saklaw ng data breach at kung may personal identifiable information na maaaring nakompromisa. Kumikilos na rin umano ang hensya para mapanagot ang threat actor na responsable sa data breach. Kaugnay niyan ay hinikayat naman ng DICT ang publiko na wag nang magpakalat ng post o links sa umano'y naglalaman ng PSA data samples. Ito si Mary Ann Bastasa para sa Radyo Pilipinas. Kumpleto, detalyadong balitaan, di papahuli sa mahahalagang kaganapan. Kamustahin ang inang bayan, ang Pilipinas ngayon. Department of the Interior and Local Government o DILG handang imbestigahan ang aligasyon ng pagbibigay ng security escort ng mga pulis sa Chinese POGO operators. Narito si Dayan Lear. Nakahanda ang Department of the Interior and Local Government na paimbestigahan ng umano'y pagbibigay ng security escort ng mga pulis sa Chinese POGO operators. Ito ang inihayag ni Interior Secretary Benjamin Abalos Jr. Ayon kay Abalos, sakali man na may mga pulis na nagbibigay ng security escort sa Chinese POGO operators ay hindi ito otorisado. Maari rin anya itong silipin ng National Police Commission at PNP Internal Affairs Service upang masampahan ng reklamo ang mga pulis. Nanindigan si Abalos na hindi kailangan ng Chinese POGO operators ang security escort lalo't wala namang banta sa kanila. Mas marami anyang mahalagang bagay ang nangangailangan ng seguridad tulad ng barangay at sanggunian kabataan elections. Ito si Dayan Lear para sa Radyo Pilipinas. Pasada ng mga balita mula sa Pilipinas para sa mga Pilipino saan man sa mundo. Ang Pilipinas ngayon. Pagkumpleto sa decommissioning ng Moro Islamic Liberation Front o MILF combatants, tiniyak ni Secretary Galvez. Ang ulat mula kay Leo Sarne. Tiniyak ni Office of the Presidential Advisor for Peace, Reconciliation and Unity o OPAPRU Secretary Carlito Galvez Jr. na kumikilos ang pamahalaan para makumpleto ang decommissioning process ng Moro Islamic Liberation Front o MILF combatants. Kasabay ito ng paglilinaw na hindi tanging ang OPAPRU ang responsable dito, bagkus nakikipagtulungan ito sa Independent Decommissioning Body o IDB at sa iba't ibang ahensya ng gobyerno bilang bahagi ng Whole of Nation approach. Ayon kay Galvez, as of August 10, 2023, 26,100
932 MILF combatants at 4,625 armas ang matagumpay na na-decommission mula 2015 ng IDB na siyang natasang magpatupad ng decommissioning. Binigyang diin ni Galvez na lubhang mahalagang makumpleto ang decommissioning bago ang unang regular na eleksyon ng Bangsamoro Autonomous Region in Muslim Mindanao sa 2025. Mula sa AFP, ito si Leo Sarne para sa Radyo Pilipinas. Kumpleto, detalyadong balitaan, di papahuli sa mahahalagang kaganapan. Kamustahin ang inang bayan, ang Pilipinas ngayon. Marina, sinabihan ni Senador Francis Tolentino na magtayo ng satellite offices para mapalapit sa mga mangingisda. Narito si Nympha Asuncion. Pinunaan ni Senator Francis Tolentino ang mahirap na regulasyon na pinapatupad ng Marina sa pagkuha ng fishing permit ng mga mangingisdang Pilipino. Sa naging pagdinig ng Senate Special Committee on Maritime and Admiralty Zones, binahagi ng isa sa mga mangingisdang nakalagda sa Maritime Coalition sa Pangasinan nitong Oktubre na si Michael Ann na nahihirapan silang makapagparehistro ng kanilang mga bangka o barko dahil sa Marina Central Office pa dito sa Maynila kailangang isumite ang mga dokumento. Dahil dito, minungkahin ni Tolentino sa Marina na dapat sila ang lumapit sa mga mangingisda at magkaroon ng satellite offices para maging madali ang proseso ng pagpaparehistro. Sinalaysay rin ng mga mangingisda na kinukumpiska rin ng ilang tauhan ng Marina ang mga huli nilang isda kapag hindi sila nakapagpapakita ng certification requirement. Dahil dito, pinayuhan ni Tolentino ang mga mangingisda na maghain ng formal na report sa ganitong insidente sa kanilang Senate Special Committee. Nangako rin ng Marina na makikipag-ugnayan sa mga mangingisda para maimbestigahan kung may mga tauhan nga silang nasasangkot sa ganitong pangungumpiska ng huling isda ng mga mangingisda. Mula Senado, ito si Nympha Asuncion para sa Radyo Pilipinas. Pasada ng mga balita mula sa Pilipinas para sa mga Pilipino saan man sa mundo. Ang Pilipinas ngayon. Naghahanda na ang Parañaque Integrated Terminal Exchange o PITX para sa pagdagsa ng mga pasahero ngayong darating na undas at barangay at sangguniang kabataan elections. Ayon kay PITX Corporate Affairs Head Jason Salvador, inaasahang aabot sa 1.6 na milyong biyahero ang dadagsa sa naturang terminal sa darating na undas at BSKE. Kaugnay nito, nagsagawa ang PITX katuwang ang Land Transportation Office o LTO ng roadworthiness inspection at mandatory drug test sa 100 drivers kung saan 5 ang nagpositibo sa nasabing test. Muli namang siniguro ng PITX sa publiko na paiigtingin nito ang seguridad ng naturang terminal upang maging ligtas ang bawat biyahe ng mga pasaherong uuwi ng kani-kanilang probinsya. Kumpleto, detalyadong balitaan, di papahuli sa mahahalagang kaganapan. Kamustahin ang inang bayan, ang Pilipinas ngayon. Ibinugang sulfur dioxide ng Bulkang Taal, pinakamataas ngayong taon ayon sa PHIVOLCS. Si Jolie Mar Acuyong ng RP3 Alert sa report. Nagabisa ang Philippine Institute of Volcanology and Seismology of PHIVOLCS sa patuloy na pagtaas ng ibinubugang sulfur dioxide ng Bulkang Taal. Umabot sa 9,762 tonelada kada araw ang sulfur dioxide gas emission mula sa bunganga ng Bulkang Taal kahapon, October 12, ang pinakamataas na sukat na naitala ngayong 2023. Nagpaalala ang PHIVOLCS sa publiko na manatili na lamang sa loob ng tahanan at protektahan ang sarili sa pamamagitan ng pagsuot ng mask kung kinakailangang lumabas. Tiniyak din ng PHIVOLCS na patuloy ang kanilang monitoring sa aktibidad ng Bulkang Taal na nananatili pa rin sa Alert Level 1. Mula RP3 Alert, ito si Jolie Maracoyong para sa Radyo Pilipinas. Pasada ng mga balita mula sa Pilipinas para sa mga Pilipino saan man sa mundo. Ang Pilipinas ngayon. Iyan ang ating nakalap ng mga national news. Narito naman po ang mga balita mula sa ating mga kasamahan sa iba't ibang mga rehiyon dito sa ating bansa para sa ating regional news ngayong araw na ito.
Balita mula sa lalawigan sa bawat rehiyon ng ating bayan. Dito sa Ang Pilipinas Ngayon. Kadiwa, regular na ipapatupad sa Mountain Province sa bisa ng ordinansya ng Sangguniang Panlalawigan bilang suporta sa Kadiwa program ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Si Donna Cawisbalio mula RP Bontoc sa Balita. Regular ang maipatungpal ti Provincial Kadiwa ni Ani at Kita dito'y Mountain Province, babaan iti ordinansya ti Sangguniang Palalawigan kasuporta iti Kadiwa program ni Presidente Ferdinand R. Marcos Jr. Tunggal umuna Lunes kada bulan ang maipatungpal ti Kadiwa kalpasan ti institusyonalisasyon ti aktibidad. Babaan dito'y matulungan dagiti mannalon ken small and medium enterprises tapno mai-market dagiti produktuda, uray dagiti consumers kat makagatang met itinalakat ti presyo na a produkto. Sumuporta ditoy ti DA, BFAR, DTI kanda dumapay ang maseknan nga ahensya. Uray ti National Food Authority kat maki-partisipar tapno makagatang ti umili iti bagas at 25 pesos kada kilo ng rugi ti Provincial Kadiwa idi Agosto itaatawan. Narpus na di ZRA Bontoc saon ang Donna Cawisbalio para sa Radyo Pilipinas World Service. Balita mula sa lalawigan sa bawat rehiyon ng ating bayan. Dito sa Ang Pilipinas Ngayon. Maraming salamat, Donna Cawisbalio. Nakatanggap ng sertipiko ng komendasyon ang Kalinga State University mula sa Commission on Higher Education o CHED bilang pagkilala sa kontribusyon nito sa internationalization ng Philippine Higher Education Institutions sa kakatapos na Icons Award 2023. Ang detalye mula kay Amelia Bumatnong ng RP Tabuk. Binigbig iti Commission on Higher Education iti Kalinga State University babaan ti sertipiko iti komendasyon kabayatan iti International Champions of Nations Building and Sustainability wenno Icons Award 2023 iti October 6 iti Pasay City. Dahiti tinamuan kini KSU Information Officer Mary John Wacas. Sigun kinuwakas na ito iti panagbigbig iti nasao nga universidad agapo iti panagpromota daytoy iti Philippine Higher Education Institutions iti sabali a nasyon. May palagip ang maysa iti universidad ang nakasali iti World University Rankings for Innovations 2023 ang may samang panagdag iti kandat na daytoy iti internationalization. Iti Icons Award 2023 kat nagserbe selebrasyon para iti kontribusyon dagiti na duma-duma a Philippine Higher Education Institutions mainaig iti sustainability ken dagiti nagunod nga accomplishments iti international ranking ken rating. Kabayatan na inibkas ni KSU President Eduardo T. Bagtang iti panagyaman na kadagiti internationalization team, faculty, staff ken dagiti estudyante at imulong para iti nasao a baligi iti universidad. Manipod dito DZRK Tabuk, Amelia Bumatnong para iti Radyo Pilipinas World Service. Balita mula sa lalawigan sa bawat rehiyon ng ating bayan. Dito sa Ang Pilipinas Ngayon. Maraming salamat kay Amelia Bumatnong. Mahigit 200 typhoon survivors sa isang bayan sa Pangasinan bagong tupad beneficiary ng DOLE. Magbabalita si Sara Kayabyab ng RP Dagupan. Dinauloan na Sari Kabyanga na Department of Labor and Employment o DOLE kaiba sa Public Employment Services Office o PESO na Balaya Bayambang, Luyag na Pangasinan so ginawadan validation activity para at sari balon benepisyaryo na sa itulong pangkabuhayan sa ating displaced o disadvantaged workers o tupad programa ahensya. Masulok ya 2 lasos na typhoon affected beneficiaries ed lugar so in pasilong ed validation na DOLE tan PESO ya ginawad ed Manambong Sur Evacuation Center kan opisinay PESO ed Abitlan Balay. Iilaluan nga makaawat na 4,000 assistance so balang sinansakay at sarayan beneficiaryo kasumpala samploy agaw a panlinis da jad barangay. Sa itupad programa DOLE at tuloy-tuloy mo't gagawaan at nandroman balitan syudad jad intiro nasyon pian natulungan so sari tutuon mang kakaukulan na tulong lapod pinapadalandan krisis at bilay. Malalapod Radyo Pilipinas Dagupan, siya si Sara Kayabyab para at Radyo Pilipinas World Service. Balita mula sa lalawigan sa bawat rehiyon ng ating bayan. Dito sa Ang Pilipinas Ngayon.
Maraming salamat, Sara Kayabyab. Samahan ng magmamaisa sa Sablayan, Occidental Mindoro sumasailalim sa masusing pagsusuri ng National Technical Working Group para sa Search for Outstanding Corn Cluster Management Excellence Award. Narito si Leonie Alguire ng RP Lucena. Sumasailalim sa masusing pagsusuri ng National Technical Working Group ang mga magmamais na kasapi ng samahang gumagawa tungong tagumpay o sagot ng Sablayan Occidental Mindoro na nakasali sa Search for Outstanding Corn Cluster Management Excellence Award o COSIMEA. Ayon sa opisyal na pabatid ng DA Mimaropa, layunin nitong kilalanin at bigyang parangal ang tagumpay at dedikasyon ng mga cluster organization na patuloy na sumusuporta sa pagsasaka upang mapaunlad pa ang industriya ng mais sa bansa. Ang sagot na matatagpuan sa Barangay Paitan ay binubuo ng higit 300 miyembro sa pangunguna ni Manager Malo Maykong at Chairman Levelyn Castillo. Ang national awarding ay nakatakdang ganapin sa November 17, 2023. Mula sa 6 may pipili ng 3 natatanging cluster organization na tatanggap ng 2 milyong piso para sa champion, 1.2 million pesos para sa first runner-up at 650,000 pesos para naman sa second runner-up. Mula sa RP1 Lucena, ito si Leonie Alguire para sa Radyo Pilipinas World Service. Balita mula sa lalawigan sa bawat rehiyon ng ating bayan. Dito sa Ang Pilipinas Ngayon. Maraming salamat, Leonie Alguire. Layunin maging sports tourism capital ng bansang Pilipinas, tinututukan ngayon ng lungsod ng Puerto Princesa. Mula RP Palawan, mag-uulat si Jillian Faye Ibanez. Katawan, i-tiyempo, ipamahalaang panlungsod ang Puerto Princesa ang pagpapabaskag ang sports tourism sa syudad. Makon si City Mayor Lucilo Bayron sa meeting ipamahalaang lungsod kapon, katabad sa andang imbubuhat ipagsimpan ang pagpatinlo City Coliseum na gagamitin lamang i-convention mga aktibidades sports. Tungod pa sa alkalde, naliyagan niya na maging sports tourism capital ang bansang Pilipinas ang lungsod ang Puerto Princesa. Papabaskag din ang lokal na pamahalaan ang dalagan iyang meetings, incentives, conferences and exhibitions o mais tourism iglungsod. Bubuotin dadang Nobyembre sa lungsod ang Puerto Princesa ang Ironman 70.3 International Dragon Boat Competition at maabot da ang 9 kapiraso yung mga cruise ship bago matapos ang Disyembre dading tagon. Agalindigi sa Puerto Princesa, Palawan, Jillian Faye Ibanez, Radyo Pilipinas. Balita mula sa lalawigan sa bawat rehiyon ng ating bayan. Dito sa Ang Pilipinas Ngayon. Maraming salamat kay Jillian Faye Ibanez. 7 evacuation centers sa probinsya ng Northern Samar nakaplanong isagawa. May report si Charmaine Perito mula RP Calbayog. Nakatalaan nagpatuman sa gobyerno probinsyal sa Norte San Samar ang 7 evacuation center sa probinsya nga may kantidad nga sa 62.3 milyones ka pesos. Igtitindog ang nasabing evacuation center sa masunod nga mga lugar: Barangay Poblasyon Lope de Vega Type B, Barangay Cag-Abaca Katarman Type B, UEP Zone 1 Katarman Type A, Barangay Arellano Bubon Type A, ngan Barangay Magtaon Mapanas Type A. Parte sa 62.3 milyones ka pesos nga pondo, ang 5.5 milyones ka pesos para pagkumpleto sa evacuation centers sa Barangay San Pedro Biri ng Barangay Santo Niño Biri. May kapasidad nga 75 evacuees o 15 nga pamilya ang Type A nga evacuation center, ngan ada naman sa 200 evacuees o 40 nga pamilya ang kapasidad sa Type B. Tikang sa Radyo Pilipinas Calbayog, Charmaine Perito para sa Radyo Pilipinas World Service. Balita mula sa lalawigan sa bawat rehiyon ng ating bayan. Dito sa Ang Pilipinas Ngayon. Maraming salamat kay Charmaine Perito. Sangguniang Bayan member ng Barobo, Surigao del Sur na tagpo ang patay sa kanyang palm oil farm. Magbabalita si Nerissa Espinosa ng RP Tandag.
Nakit ang patay na ang usa ka miyembro sa Sangguniang Bayan sa lungsod sa Barubo, Surigao del Sur niadtong adlaw nga Miyerkules, Oktubre 11. Sa pakighinabi sa Radyo Pilipinas Tandag kang Police Captain Corby Piligan, hepe sa Barubo Municipal Police Station, gikumpirmar niya nga si SB member Robert Luis Avila sa 62 anyos ang patay nga tawo nga nakit-an sulod sa iyang palm oil farm sa Barangay Javier, Barubo, Surigao del Sur. Sa kasamtangan gihulat na lamang ang mahimong resulta sa investigasyon sa kapulisan bahin sa hinungdan sa kamatayon ni Avila o kung kinsa ang mga responsable sa maong krimen. Kalabot niini gipamahayag ni Captain Piligan nga usa lamang kini ka isolated case o kontrolado sa mga otoridad ang sitwasyon sa kahapsay ug kalinaw sa maong lungsod. Gikan sa RP Tandag kini si Nerissa Espinosa alang sa Radyo Pilipinas World Service. Balita mula sa lalawigan sa bawat rehiyon ng ating bayan. Dito sa Ang Pilipinas Ngayon. Maraming salamat, Nerissa Espinosa. Football for Peace, formal nang sinimulan sa lalawigan ng Sulu. Ang ulat mula kay Eloisa Muhammad ng RP Holo. Himambu Kisulu Governor Abdul Sakur M. Tan, iba ni 1st District Representative Samir Tan na pag-ukab kahapon adlaw Hamis sin Football for Peace amon biyutang doon na Provincial Capital Sports Complex. Yung kabini kaagi Major General Ignatius Patrimonio, Commander sin 11th Infantry Elecdan Division, Philippine Army. Nasabuti Governor Tan hilalaungan niya in giyon pagpatindog world-class football facility rin di lupasug hambuk doon na Provincial Sports Complex. Hambuk isab dito municipality sin Maymbung. Maksud mapakusugin baya si mga kabataan hapag panayam football. Inasabot parkala maksud hinduan ni mga kabataan umulwalo pahang putag 4 tahon tungod ang mga muna-muna kalayan hatihon hapag panayam football. Magkalawag bata amon magkajiri mas scout sin mga school iban makajiri pa makalamod ang national team hasusungon. Denga RP Hulo, Eloisa Muhammad para sa Radyo Pilipinas World Service. Balita mula sa lalawigan sa bawat rehiyon ng ating bayan. Dito sa Ang Pilipinas Ngayon. Maraming salamat, Eloisa Muhammad. Narinig po ninyo ang kabuuan ng mga balita mula po sa iba't ibang lalawigan dito sa Pilipinas sa pamamagitan po ng ating regional news. Samantala, susunod naman po ang ating balitang negosyo at kalakalan at balitang pampalakasan mula kay Leo Magpayo. Lagay ng ekonomiya, kalakalan, negosyo at iba pa. Atin ang alamin dito sa Ang Pilipinas Ngayon. Magandang araw, narito na po ang Balitang Business. Posibleng umabot ng 1 million square meters ngayong taon ang demanda sa mga pwestong pang-opisina sa likod ng paglago ng Information Technology and Business Process Management o ITBPM sector. Sinabi ni Real Estate Brokerage Services firm Lichu Property Consultants o LPC Director for Commercial Leasing Miko Baranda na nakita nilang dumadami ang bilang ng mga umuupa ng office space nitong nakalipas na 3 buwan. Ayon kay Baranda, nitong nakarang taon, umabot sa 989,000 square meters ang mga inupahan na office space at tinatayang nasa 809,000 square meters na simula Enero hanggang Setyembre ngayong taon. Tumaas ito ng 17% kumpara sa kaparehong panahon noong taong 2022. Ang inaasahang demanda, dagdag ni Baranda, ay nalalapit sa tinatawag niyang landmark demand years noong 2018 at 2019 kung saan umabot sa 1.3 million square meters at 1.7 million square meters ang umuupa ayon sa pagkakasunod. Sinabi niya na ang nagpadami ng upa ay ang IT-BPM sector na tinatayang makakapag-hire ng 135,000 trabahador.
Ayon sa LPC, ang IT-BPM sector ay bumubuo sa 45% ng kabuang office space demand. Dagdag ng LPC na ang kasalukuyang supply ng office space ay nasa 18.1 million square meters, kung saang 82% nito ay nasa Metro Manila at 19% ay nasa iba't ibang lugar sa Pilipinas. Ang Bonifacio Global City at Makati City pa rin daw ang pinipiling lokasyon para magbukas ng opisina dahil sa mababang vacancy rate na 9% at 13% ayon sa pagkakasunod. Lagay ng ekonomiya, kalakalan, negosyo at iba pa. Atin ang alamin dito sa Ang Pilipinas Ngayon. Pumirma ang Philippine Economic Zone Authority o PEZA ng isang partnership agreement sa Japan International Cooperation Agency o JICA at Japanese-led Advantech Philippines Incorporated para sa mga future renewable energy projects. Sinabi ng JICA na ang partnership ay parte ng Public-Private Partnership o PPP Promotion Program ng JICA na gumagamit ng mga Japanese innovations para sa paggawa ng mga cooperation projects. Sa ilalim ng partnership, ipapakilala ng Advantech ang kanilang solar power technology sa Pampanga Economic Zone na may taunang energy yield na 3.6 million kilowatts. Nakikita din na mapapababa ng proyekto ang carbon dioxide emission ng nasa 1,200 tons kada taon. Sa isang pahayag, sinabi ni JICA Chief Representative Takema Sakamoto na aktibo ang kanilang PPP promotion program na iniengganyo ang mga Japanese companies na magtayo ng negosyo sa Pilipinas. Sinabi naman ni PEZA Director General Tereso Panga na sinusuportahan ng Memorandum of Understanding ang direktiba ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. para isulong ang clean and green production, energy efficiency at ang paggamit ng renewable energy sources. Lagay ng ekonomiya, kalakalan, negosyo at iba pa. Atin ang alamin dito sa Ang Pilipinas Ngayon. Sinabi ng National Grid Corporation of the Philippines o NGCP na inaasahan nila na makukumpleto na ang Mindanao Visayas Interconnection Project o MVIP bago matapos ang taon. Ayon kay NGCP spokesperson Cynthia Alabanza, may ilang mga trabaho na kailangang tapusin lamang na inaasahang matapos ngayong buwan at ang huling segmento ang pagpapatakbo ng enerhiya na inaasahang matapos bago ang katapusan ng taon. Sa pamamagitan ng MVIP, ang Mindanao Grid ay maisasama na sa Visayas Grid sa pamamagitan ng 184 circuit kilometer high voltage direct current system na mayroong inisyal na kapasidad na 450 megawatts. Kasama sa proyekto ang converter station sa bawat dulo na mahigit 500 circuit kilometers na overhead lines. Sinimulan ng NGCP ang pag-energize ng MVIP nang may initial na load na 22.5 megawatts na pinapasa mula Mindanao papuntang Visayas. Ang 52 bilyong transmission project ay magkakaroon ng koneksyon sa 3 main grids para makapagpadala ng mga sobrang kuryente sa mga rehiyon na may kakulangan ng supply. Lagay ng ekonomiya, kalakalan, negosyo at iba pa. Atin ang alamin dito sa Ang Pilipinas Ngayon. At para naman sa sports balita, updates at pinakahuling mga usapin sa mundo ng palakasan. Atin ang pakinggan dito sa Ang Pilipinas Ngayon. bagsak sa isang drug test si Justin Brownlee na naging susi ng Gilas Pilipinas sa kanilang unang gintong medalya sa Asian Games Basketball simula pa noong taong 1962. Ayon sa Lausanne
Based International Testing Agency o ITA, positibo ang resident import ng Ginebra Gin Kings sa ipinagbabawal na carboxy-THC. Ang carboxy-THC ay iniuugnay sa paggamit ng cannabis. Sinabi ng ITA na kinuha nila ang sample noong nagkaroon sila ng in-competition anti-doping control sa Asian Games sa Hangzhou noong ika-7 ng Oktubre. Naipaalam na kay Brownlee ang kaso at may karapatan siya na makita ang analysis ng B samples. Natalo ng Pilipinas ang Jordan 70-60 sa men's basketball finals noong Oktubre 6 kung saan nakagawa si Brownlee ng 20 puntos at 10 rebounds. Sa magkahiwalay na report, positibo din ang player ng Jordan na si Sam Desai sa isang ipinagbabawal na steroid. May karapatan din siyang makita ang analysis ng B samples. Updates at pinakahuling mga usapin sa mundo ng palakasan. Atin ang pakinggan dito sa Ang Pilipinas Ngayon. Plano ng kampo ni former world champion Jerwin Angkahas na lumipad patungo sa Japan 10 araw bago ang laban nito kay WBA Bantamweight champion Takuma Inoue. Kailangang masanay sa klima sa Japan si Angkahas bago ang laban nito kay Inoue sa Nobyembre 15. Kasalukuyan nagsasanay sa Las Vegas ang Pinoy Pug kasama ang kanyang manager-coach na si Joven Jimenez. Nakatakdang harapin ni Angkahas ang kapatid ni Japanese superstar na Oya Inoue na gaganapin sa 20,000-seater Yogoku Kokugikan National Sumo Arena sa Tokyo. Sinabi ni Jimenez na inaasahan niyang ibang-iba ang klima sa Tokyo kumpara sa Las Vegas. Ito na ang unang title fight ni Angkahas simula pa noong natalo siya kay Fernando Martinez sa kanilang rematch noong Oktubre taong 2022. Updates at pinakahuling mga usapin sa mundo ng palakasan. Atin ang pakinggan dito sa Ang Pilipinas Ngayon. Napagdesisyonan na ng University Athletic Association of the Philippines o UAAP Basketball Commissioner's Office na suspendihin ang 3 referee ng 3 linggo dahil sa hindi nilang magandang pag-oopisyal. Ang desisyon na suspendihin ang 3 referees ay base sa mababang grado na natanggap nila sa referee game report card na nagsisilbing quantitative evaluation ng kanilang performance sa UAAP basketball games. Sinabi ng UAAP na ang suspension ay isang malaking desisyon para maitaguyod ang mataas na standard ng integridad at accuracy sa pag-o-officiate ng mga laro sa UAAP. Sinabi ni UAAP Season 86 Basketball Commissioner Xavier Nunag na nananatiling nakatuon ang UAAP na magbigay ng competent at professional na referee sa liga. Hindi pinangalanan ang mga nasuspending opisyal dahil sa pagrespeto sa kanilang pribadong buhay. Updates at pinakahuling mga usapin sa mundo ng palakasan. Atin ang pakinggan dito sa Ang Pilipinas Ngayon. At yan ang pinakahuling balita sa larangan ng palakasan. Para sa Radyo Pilipinas World Service, ito po si Leo Magpayo. Magandang araw. Updates at pinakahuling mga usapin sa mundo ng palakasan. Atin ang pakinggan dito sa Ang Pilipinas Ngayon. Maraming salamat, Leo Magpayo. Iyan po ang ating balitang negosyo at kalakalan at balitang pampalakasan para sa araw na ito. Ngayon naman dumako tayo sa showbiz balita. Alamin natin ang mga chismis mula sa mundo ng showbiz sa pamamagitan po ng ating kasamang si Mama JT. Ang latest, ang hottest sa showbiz and entertainment. Heto na sa Ang Pilipinas Ngayon.
Halo, halo, halo! Magandang araw sa ating mga chismoso at chismosa na nag-aabang ng ating balitang artista. Nandito na si Mama JT para maghatid ng mga trending na balita sa mundo ng showbiz. O ito na ang ratsyada ng mga chika. Ito nag-throwback ang kapamilya actress at TV host na si Kim Chiu ng kanyang buhay noong wala pa ito sa showbiz. And sa episode sa segment na Mini Miss You ng It's Showtime noong October 7 na ibahagi niya noong bata pa siya ay pangarap na rin niya maging artista. Ni Kim wala silang permanenteng bahay noong bata pa siya at nararanasan nitong wala silang pagkain. Kaya madalas siyang nagdarasal. And nasabi ito na nga ng dating PBB Teen Edition first edition winner matapos maibahagi ng Mini Miss You contestant na si Olivia Namoco ang pagnanais nito maging sikat na artista para magkaroon ng magandang buhay at sariling bahay dahil palipat-lipat sila ng tirahan. And mukha namang nakarelate si Kim sa sana ng bata kaya nagbalik tanaw ito sa mga pinagdaanan noong bata pa siya. And dito ay nabanggit niya ang pagkakahalintulad ng karanasan nila ni Olivia and pagbabahagi ni Kim. And we quote, gusto niyang maging artista. Alam mo, share ko lang sa'yo ganyan din yung pangarap ko dati nung bata ako kasi palipat-lipat din kami ng bahay pero lagi ako nagpe-pray. And dagdag pa niya, lagi ako nagpe-pray tapos wala din kaming food. Magkakapatid kami pero magkakahiwalay. Pero hinawakan ko yung sana ko sa buhay ko. Gusto ko ganon ka rin. And at tuluyan na nga naiyak itong si ang ating Chinita Princess na si Kim. Anya, lahat ng sana o mga pangarap sa buhay ay magkakatotoo. Basta pagsisikapan itong maabot. Correct tayo dyan mga kachismis. And kitang-kita naman natin mga kachismis na natupad na ni Kim ang kanyang pangarap at isa na dito ay ang tingalain siya bilang isa sa mga sikat na artista sa Philippine showbiz. And nagawa na rin ito matupad ang mga hiling noon gaya ng makabili ng mga pagkain, sariling bahay at makatulong sa mga kapatid na maiahon rin ang mga ito sa hirap. 'Di ba? Napaka hardworking naman talaga nitong si Kim at pinanghawakan niya ang kanyang pangarap na maging artista. And samantala, pinabulaanan ng kapamilya actress na si Shaina Magdayaw ang mga naglalabasang chismis na nagdadalang tao raw ito ngayon. And may mga chismis kasi na buntis daw ito o buntis daw ang kapatid ni Vina Morales at itinatago lang daw ito ng actress sa publiko habang naghihintay ng tamang panahon para i-anunsyo ito. And sa pamamagitan ng kanyang Instagram, pinabulaanan ni Shaina na may sanggol na sa kanyang sinapupunan. Anya, sakaling mabubuntis man siya ay hindi niya daw ito ipaglilihim. And pahayag ni Shaina, and we quote, "So been getting messages from family and friends for days now about some fake news that's going around back home. My goodness, I'm not pregnant, people." And mariin pang sinabi ng dalaga na wala naman daw siyang nakikitang masama sakaling mabuntis at magkaanak siya ngayon dahil nasa tamang edad naman daw siya. And paliwanag niya, and we quote, "Will never deny if I were, since I'm already of age no, but hope I ain't preggers." And ito pa mga kachismis may sorpresa ang iconic Pinoy rock band na AJs ngayong Kapaskuhan. And sa darating na Disyembre ay ipagdidiwang ng OPM Stars ang kanilang career-spanning legacy sa pamamagitan ng isang Christmas concert. And pinamagatang itong AJs, the Christmas bonus concert na magaganap ngayong Disyembre 20. And ito ang kauna-unahang pagkakataon na haharanahan ng rock band ang kanilang fans kung saan aawitin nila ang ilang Christmas songs. And bukod dyan, syempre hindi mawawala ang ilang greatest hits ng kanilang banda. Katulad na rin yan ng Ulan and Gulong na
And ito sa inilabas na pahayag ng organizers, and we quotes, backed by an orchestra and rendered with intricate arrangements that elevate the experience of listening to Aegis live. The concert finds the Pinoy vocal powerhouse at the top of their game, celebrating with fellow Filipino people and expressing gratitude for year-long blessings and love, and for the opportunity to spend more with family during the holiday breaks. Sa bahagi na kanilang press statement, and we quote ulit it's hard to imagine the Christmas season without music that signifies humanity and love. And naikwento rin ng Aegis na kaya nila naisipan ang ganitong klaseng concert dahil gusto nilang magkalat ng good vibes ngayong papalapit na ang Kapaskuhan. And say ng Aegis, we feel that this concert is a great way to uplift our spirits during trying times. And ani pa ng rock band, we want this event to be as festive and colorful as possible, but at the same time we want to perform with the goal of spreading happiness and positivity among those who are yearning for something to make them feel at home. And kaya sa mga kachismis natin dyan overseas na babalik sa ating bansa, ay manood na kayo at isama nyo na ito sa inyong Christmas wish. And OMG, wala na tayong oras para sa ating balitang artista. Maraming salamat mga kachismis sa pakikinig sa aking mga chika for today. Ako po si Mama JT para sa Radyo Pilipinas World Service. Ang latest, ang hottest sa showbiz and entertainment. Heto na sa Ang Pilipinas Ngayon. Maraming salamat, Mama JT. Yan po ang ating showbiz balita. Narinig po ninyo ang kabuuan ng ating programang Ang Pilipinas Ngayon. Maraming salamat sa ating mga nakasama sa technical side kina Milo Jonella, Susan Aizon at Anthony Pimentel. Maraming salamat din sa ating executive producer, Steph Vicente at Jerome Toledo, at sa mga nag-ulat mula sa iba't ibang lalawigan ng ating bansa para sa ating regional news. Maraming salamat kay Leo Magpayo na naghatid sa atin ng ating balitang negosyo at kalakalan at balitang pampalakasan, kay Mama JT para sa Showbiz Balita, kay Erwin Peñano na nakaagapay sa atin, at maraming salamat din syempre sa ating station manager Mr. Ray Sampang. Hanggang sa susunod na edisyon ng ating programang Ang Pilipinas Ngayon, ito po si Bea Gaza. Magandang araw. At yan ang Pilipinas Ngayon. Muling samahan si Ben Blones sa parehong oras at alamin ang pinakahuling mga kaganapan at balita saan man kayo naroon. Ang Pilipinas Ngayon. Pamaman ako'y edukasyong Pilipino, tinuturong galing at talino para maabot ang pangarap mo. Ang tanging handog ko sa'yo'y edukasyong Pilipino, diskarteng mula sa puso, mamamangha ang mundo. Matatag na mga guro, matatag sa mga pagsubok, matatag na mga mag-aaral, matatag na talino'y umiiral. Hinaharap ang hirap, walang takot sumugod, humahanap ng solusyon, ipaglaban ang edukasyon.
matapat ng pamamaraan, maunlad na kinabukasan.